Hi guys! Welcome to our podcast slash pajama party slash mukbang and slash sleepover. So, guys, I think gumising na kayo, guys. Kasi mag-start na tayo ng ating chitmisan. Hey! Huwag na kayo masyado magpanggap din na tutulog-tulugan kayo. Ha? Gumising na kayo, gumising na kayo. Carlo, So, hindi papanggap, tulog talaga. Guys, Wow, sapsam na to. So, ayun na, makikita nyo naman ang aming mga pagkain. Hindi ko alam kung podcast ba to or mukbang or sleepover. So, guys, welcome to our podcast where we discuss the fascinating cultural and societal issues through the lens of science, technology, and society. So, I have here my co-host. China May Dolorosa. John Frederick Sapondo. John Paolo Pibato. Edwin Dave Bahan. And yours truly, I'm Jefferson at Valera, and you call me Jeff. So, let's start. Our topic is Marites and Utang na Loob. So, sa first topic natin, ano nga ba sa inyo ang Marites? Or chismis? Or ano ba bang pwedeng matawag sa Marites? Guys! Karen sa English. Tama. So, anong own definition nyo or sa tingin nyo ang Marites or chismis? Oo. Tingin ko ano yan eh. Kasi sabi, Marites eh. Tingin ko nagsimula yan kay Marie tsaka kay Tess. Kaya naging Marites. Nakakalaw. Ikaw. Sa akin naman, from what I searched, yung pagiging Marites, from what I gathered, yung Marites is a colonial term ng mga Pilipino pagdating sa gossiping. So, imbis na chismis ang gamitin natin, gumamit tayo ng Marites. And sa Filipino culture ba? Ano sa nag-start yung Marites? Tayo kasi mga Pilipino, ang kakaiba natin sa mga ibang tao, gusto natin agad updated tayo sa mga bagay. Lalo na ngayon na may mga technology tayo, makita mo lang na may bago kang friend request, uy, nag ako ni ano. So, ang lagi natin natutukoy, ang lagi natin hinahanap, mga tao. Kapag dating sa chismis, tao ang hinahanap natin, hindi mga idea, hindi yung mga ganap, tao. Diba? Kasi kapag magdating sa mga chismosa dyan sa mga labas, ang pinag-uusapan nila, mga kapitbahay, so tao pa rin. Diba? Lalo na yung mga galing ibang bansa. Tapos, Ano yan? pag dating nila galing ibang bansa, kunwari kapitbahay, tapos pagdating nila galing ibang bansa. Ay, oo. Gaganyan din eh. Parang wala siyang dalang Parang wala siyang mga dalang pasalubong. Siguro, may nangyari na yun. Oo, parang Siguro yan? Siguro hindi naman talaga pumunta yung ibang bansa yan. Siguro, pinauwi yan. Kinawi. Ikaw lang yung trabaho. Siguro, ganun nga nag-uumpisa. Tsaka, may ako kay Boy Abunda na nag-uumpisa yan sa simpleng tanong. Parang, kunwari nasa tindahan ka lang, tapos makikita mo yung kapitbahay mo, tapos magtatanong ka lang yan, parang malaking tiyan ni parang sino yung kasama ni ganito? Yan, yun nag-uumpisa yan. Hanggang sa, yung mga kasama niya, magdadagdag ng info, hanggang sa makagawa na sila ng story at makakalat nila sa iba. Ganun yung ko dun sa isang podcast ni Boy Abunda na about sa Marites. Simpleng information hanggang sa napapalaki nila at nakagawa na sila ng story. Ganun. Sino pa? Sino pang may thoughts about Marites or chismis? Ako, para sa akin, yung Marites kasi nagsimula siya dun sa common name ng mga kapitbahay natin, which is, ang tawag dun, yung baby, Marites, ganyan. So, kunwari, kapag magtatawag tayo ng kapitbahay, which is, tawag dun, ibang tao, ang lagi nilang name is, Tess.
Ganyan. Ay, oo. Parang Diba? common na Meron pa kayong kapitbahay na marites din yung name? Meron. Oo. Meron. So, kunwari, meron tayong nalamang kwento, pupunta agad tayo sa kanila. Oo. Kaya, dun na rin nangyari yung tinatawag nilang term na marites. Yun yung alam ko. Saling pala yun. Oo. Ikaw. Ikaw, sa akin siguro, yung sa Filipino trait talaga, kapag controversy, ang mga ganyan na mga issue, mas, niintindi nila yung, diyan pumapasok kasi yung, parang, gawa-gawa yung kwento. Mas mabilis yung spread ng ganun. Hindi nila titingnan yung fact, hindi sila nagpa-fact checking. Mm-mm. Kung ano lang narinig nila, Or tapos nakita nila, doon lang sila magbibis. Kaya, no matter what na, sa halimbawa sa video, kung ikaw yung napasama doon, kahit ano pang naging mabuti ka, ikaw na talaga masama doon. Kasi yung nakita nila sa video eh. Ayun. So, yung mga Pilipino talaga, talaga yan, laging laman ng newsfeed yan, laging nag-share ng mga maling info. Speaking of newsfeed, yun na nga, makabagong marites ngayon is the social media. Yun. Tama. Diba? Kasi dun na ngayon, mas naging modern yung pagiging marites dahil sa social media. Mas kumakalat na yung fake news. Yes. Anong mga fake news sa social media na parang sobrang naging bad effect sa mga tao, or may nabalitaan kayo or what? Ang common issue kasi sa Facebook is kapag sikat yung tao or parang may magandang maganda yung tsura, maganda yung parang may pinagmamalaki. Parang ginagaya ng ibang tao, tapos kinukuha nila yung litrato ng taong yun para makuha nila yung attention. Para yung attention ng tao na yun, mapunta sa kanila. So, I think, kasi tayo mga Pilipino, parang part ng culture natin na parang inggit, parang malaking, sa atin parang part na inggit, marami tayong inggit sa ibang tao. So, pag mainggit ka, syempre, more curious ka sa ibang, tanong ka ng tanong, tapos alam ka ng alam, hanggang sa, gusto mo na akinin yung litrato ng ibang tao. Kasi nga inggit ka. Diba? Sa tuloy lang, sa social media ngayon, kunwari sa mga artista, once na magka-issue sila, yung mga tao pa na yun, yung sobrang madaming alam sa nangyayari dun kesa dun sa artista na yun. Mas marami silang nagiging comment. Katulad nung kay Maris Racal, Anthony, pati kay dun sa girlfriend ni Anthony. Siyempre, pinost yung SS, yung screenshot ng convo nila. Tapos, siyempre, ang dami ng na issue. Siyempre, di rin naman alam nung side nung isang kampo. Like, privacy naman kasi yun, ganun. So, parang, di mo alam kung titignan mo ba yun as masama sa pag-post or in a good thing. Pero kasi, kumalat na yung dahil na sa mga tao through share. So, napag-usapan na sila. Parang may mga rin sa comment na pinagtatanggol din sila, Maris, na hindi nyo naman buhay yan. Bakit yung pinapakialaman? Parang sila pa yung mas Oo, sila pa yung mas maraming alam kesa dun sa mga taong yun. Parang sila yung nagbibigay pa ng, ay baka ganito si baka ganyan, ay baka nagloko si ganyan, baka na ganyan. Kaya parang, instead of malaman yung totoo, parang mas napapasama pa yung girl na nag-post. Or same as sila Maris din. Though mali naman talaga yung nagawa nila, pero kasi mas dumadami yung mga infos na mali kasi nga about dun sa mga sharing ng post. So, parang ang toxic lang kasi ng social media or lang Filipino, sa specific na Filipino, kasi masyado na lang pinapakialaman yung buhay ng ibang tao or yung artista, to be specific, kasi parang yun doon lang sila tumitingin, parang hindi sila nagpa-fact check or hindi naman talaga dapat nila pakialaman yun. Kasi hindi naman nila alam or hindi naman nila buhay yun, ganun. Parang mas nakakasira sa tao
na mas dumadami yung maling info na binibigay ng mga tao. Oo, kasi Parang ano napapasama rin yung tao. Parang naiipon. Oo, ganun. Parang hindi tama yung nangyayari na ganun. Sobrang toxic kasi nun sa mga Pilipino. Yun yung ugali natin mga Pilipino kasi na may malaman lang tayo ng onte, maniniwala na tayo. Hindi muna tayo na baka naman hindi totoo yan, ganyan. Maniniwala, may tayo sa utak natin na maniniwala na eh. Hindi muna tayo na alamin ko muna yung ganito, alamin ko muna bago ako mag-ano. Talagang share agad eh. Aminin nyo, ganun din kayo. Nagano na ba kayo? Yung parang feeling nyo na nagawan kayo ng parang kwento pero hindi naman totoo. Oo, kasi lalo na kapag di ba tayo mga estudyante tayo, kunyari bagong lipat ka, tapos may nakakilala sa'yo na galing sa ibang school, ay ito, bagong estudyante to, masama daw ugali nito, ganon. Kasi nga parang bago pa makilala ng mga bagong tao, may parang may description ka na, bago pa kanila makilala. So, parang nabubuo agad yung image mo, imbes na ikaw muna yung makilala dun sa tao yun. Oo. Saka people can change naman, di ba? So, Oh! di ba? Wow! Hindi tayo yung kung ano tayo noon, hindi rin tayo yung, hindi tayo yung... Hindi yung magiging tayo in the future. Oo, Kasi tama. kung i-chismis nila yun tayo, yun na rin yung isip nila sa Saka lahat ng tao, meron tayong kanya-kanyang self-development at uniqueness, di ba? Meron tayong sarili-sariling interest, sarili-sariling decision. Tama. So, kunwari, dati gusto kong maging ganito, pero in the future, iba na. So, kung sabi ng iba, ay ganito siya. Ganito yung ina-expect ko sa kanya. Pero, maiiba yung expectation nila kasi biglang maiiba din yung decision sa buhay. Pero parang ang sakit lang isipin na parang ginagawan ka ng kwento ng ibang tao. Parang dahil doon nasisira yung image mo na parang pinapaniwalaan nila yon kaysa ikaw. Na ikaw yung mismo nakakaranas tapos yung kwento nila masama na. Siyempre, maapektuhan yung trato ng ibang tao sa'yo dahil pangit na yung narinig nila eh. Siguro Baka yung ma-share ka. Magkakaroon pa sa kanya. Siguro, mali din natin na wala naman kasi parang, di ba nga, hindi lang sa tao yung nagkakamali doon sa pag-chismis. Kasi may mga nagtatanong din. Kung yung nagtatanong na yun, hindi naman niya tinanong sa taong yun, hindi kakalat yung information. Wala siyang malalaman. Kunyari ako, magkwento ako sa'yo, tapos kwento ko yung isang bagay sa isang taong yun. Kung pipigilan mo na ako magkwento, tapos na eh. Pero kung katanong-tanong ka pa sa akin, marami ko malalaman. So kapag nalaman mo yun, eto, kwento ko pa sa iba to. Di ba, kumalat, parang mali rin nung nagtatanong, nung kausap, na inalam pa niya. Tsaka sa pagdating sa pagchichismis, kasi kunyari pinasa ko yung sa kwento sa'yo, minsan yung kwento, kulang, tapos ikaw, siyempre, kailangan mo i-fill up yung kulang. So, ikaw gagawa ng so, nag-iiba yung kwento. So, habang nagpapasa-pasa yung chismis, mas bago. Siyempre, kapag kumalat, siyempre, sabihin natin na yung chismis totoo talaga. Pero yung overall na kwento, parang nabago na. Diba? So, nabanggit. Sige, go. So, nabanggit naman natin lahat ng bad side ng chismis or marites. Ano naman sa tingin niyo yung Wait lang. May habang habang lang ako. Ayun. Kasi ingat-ingat tayo guys sa pagkakalat ng chismis. Kasi may nakakasuhan dyan. Cyber libel. What is cyber libel? Yung cyber libel kasi, ito yung mga false information na hindi naman talaga totoo. So, halimbawa, may nakasuhan ng mga artist na dyan, sila Christine Permin. Ayan. Grabe yun. Ayun talaga yung na marites sa showbiz. Ano nangyari? Hindi, lahat yun, sinichismis niya lahat ng artista na false info. Pati si Ogie Diaz. Ogie Diaz. Christian Gasa. Ayan, mga favorite na natin marites. So, yung ganyan na may iba yung malaki-laki yung niyan. Kahit sabihin naman natin na facts yung sinasabi nila, hindi naman na kasi kailangan sabihin. Kasi ibang buhay naman ng ibang tao yun. Ganun. Ayun. Kaya, guys, alam nyo na. Don't spread chismis. Spread positivity. Yeah.
So, na-discuss naman na natin lahat ng bad side ng chismis. Ang dami niyo naman sa loob naman. Ano naman sa tingin niyo yung pwedeng maging good side ng chismis? Kahit mahirap, kahit mahirap i-build out ang good side ng chismis. Ano naman? Sige, unahan ko na. Alam nyo ba, so kunyari sa mga barangay natin, araw-araw pa parang may pumapatay na tao. Sa inyo? Sa inyo? Grabe naman, hindi. Grabe naman, patay. Sa inyo? Hindi ko alam Wala. eh. Sa inyo? Takong bahay lang ako. Wala. Sa tingin ko, ang good side ng parang chismis is, kunyari, may bagong dumating na kapitbahay. Pero chismisan, hindi kilala natin yung kapitbahay, alam natin yung pangalan, alam natin kung sino kamag-anak, di ba? Connection. Oo, parang natin. ano. Unlike sa ibang bansa, kunyari sa Amerika, Mm. di kasi sila parang hindi na pinapakialam yung buhay ng ibang tao doon. So yung mga, mga kasama nila sa subdivision, hindi na kilala. Pero kung kita sila, dead bang nga lang eh. So parang doon, kapag, kunyari sa atin, may pumatay na tao, tapos may parang details na naiwan, kilala agad natin yung pangalan eh. Siya yung pumatay, kamukha niya yun eh. Unlike sa ibang bansa na hindi nila kilala yung tao, wala silang alam, parang kaya pa nila mag-investiga talaga para malaman yung sa database, sa mga agency para makuha yung information. Tayo na yung gumagawa. Tayo nagbibigay ng information dun sa mga ganong senaryo. Kaya mas napapabilis yung process, no? Kaya- Nung mag-identity dun sa person na yun. Kaya pagdating sa atin, parang yung mga pagpatay ng tao, bumababa sa atin. Kasi nga, ang hirap pumatay ng tao kasi kilala ka rin ng mga tao. Di ba? Baka patayin niyo ako mamaya. Hindi nila ako kilala nila. Kilala niyo na ako. Mas mabuting tao yan eh. Wait lang, ano ba? Should be like, ng lessons or sa huli na yun. After utang na lang. Carlo, ba mo masasabi ka? Siguro naisip ko, ang good side ng chismis is papabilis yung pagkalat ng balita. In a good way. Kung magandang balita. Oo. Kunwari, yung kamag-anak mo, nasa hospital yung anak niya. So, yung mga kakilala niya, chinismis niya sa mga kaibigan niya, ganito, ganyan, na hospital yung anak niya, merong lalapit dun sa magulang na na-hospital yung anak na pwedeng mahingan ng tulong. Na sila na mismo yung lalapit kasi nabalitaan nila agad. Diba? Na parang lalapit na ako sa'yo na, uy, may kailangan ka ba? Pwede kitang tulungan. Diba? Mapapabilis yung tulong dahil doon sa chismis. But in a good way. So parang dapat ang overall lang hindi dapat tayo mag-spread ng chismis na mali at kulang. At pwede naman tayong mag-spread, di naman natin actually masabi na chismis, let's say information, basta tama yung information na ibibigay natin sa iba. Pero katulad ng sinabi ni Elvin, pero kung yung mga information naman na tulad sa buhay ng iba, hindi naman pwede na yun. Kasi buhay nga ng iba. Diba? So, At may tanong ako, paano ba natin malalaman or madidistinguish yung pagkaiba ng chismis sa tunay na balita? Kasi parehas lang yun, di ba? Yung chismis is fake. At parang walang fact or Baseless. Oo. Like na sinabi mo, tunay na balita. So, full information yun kasi nga tunay Parang na balita. na-proof. May proof na. Oo, may proof na. Yun So, yun. kunwari, chinismis ko yung kaibigan ko na buntis. Tapos nabuntis talaga siya. Hindi. Mali ka. Ano doon? News or chismis? Tawag doon, Chismis siya sa una kasi nga hindi mo pa nilagyan ng ebidensya. Nung nalaman natin na doon siya naging totoo. Information manifestation. Oo. Kaibigan niya. Sinabi mo nabuntis edi nabuntis siya, manifestation. Oo, parang
Masama ka. Hindi kayo may kasalanan. Pero kung may, nakita naman niya sa story or my day, may ano talaga, na verify niya, ayun talaga, tunay na talaga yun. Kasi pwede niyang i-link yun na, nakita ko to dun sa story niya na ito talaga, sa kanya yun, paid proof talaga. So, na-validate niya yun. Oo, hanggat hindi nababalidate yung, yung sinasabi natin, chismis siya. Oo, pero kasi, Pero, it is appropriate ba na pag-usapan yung ganung bagay yun nga, hindi. sa ibang tao? Hindi. Kasi kahit sabihin natin na tama yung machismis mo, mali pa rin kasi nga, dapat with chismis, with consent. Oo. Kasi kung i-dismiss natin kahit tama, kunyari, sinabi mo nga, buntis siya, which is tama na, ma'am. Tapos, chinismis mo na sa iba. Eh, syempre, hindi naman, baka ang ano ng girl na yun na, bakit mo naman pinagkalat? Oo. Hindi ko pa ipapaalam na buntis ako, Oo. ganyan. O may tinatago ka sa wala parents. kang gender. Hindi nakasira ka ng buhay. Nakasira ka ng Nakasira ka pa ng ng Diba? saya ng ibang tao. Malibo. So guys, we chismis with consent. With consent. Alam naman natin na Kahit pala nun, chismis na nga with consent. Ay, Oo. ano sasabihin ko tong ganito kay ano Hindi ka mo With consent mo permission. lang Alam mo kayo pagkalat? Oo. Pre, mahal kita. Alam niyo na. Magkakalit ko na pogi ka. Alam niyo na. Ganun. Alam niyo na ha, chismis with consent. Yan na yung bago ngayon, chismis with consent. Alam naman natin na parang gusto natin dumaldal. Kaya nabuo yung chismis kasi madaldal tayo. Parang pag tayo yung chismoso, chismis, parang wala tayong pag-uusapan. Kasi nga, invested tayo sa mga tao. So, I think na ang pwede nating nalaman doon is dapat iniiwasan natin o nilesen yung parang pag kwento about sa ibang tao. Kasi marami namang pwedeng pag-usapan, di ba? Hindi naman kasi na mawawala yun sa culture natin. Oo. Pero dapat we take responsibility na lang pag may na-share tayong information na mali tapos may na-apektuhan. Tama. Tsaka mag-isip muna tayo bago natin yung i-chismis yung gano'n. Diba? Think before you post, mga ganyan. Ayan, ganun. Think before you click, ganyan. So, while Marites focuses on sharing information, punta naman tayo sa utang na loob. So, meron ba sa inyo na May utang. Ako marami. Utang lang. Wala ko sa pera eh. parang may utang ba sa akin dito? Ayun nga, na ano nyo ba sa buhay nyo na feel nyo is obligated kayo sa isang bagay? Na kailangan nyo suklayan yung isang bagay? Oo. Kahit hindi naman convenient or kahit hindi naman kailangan. Parang pinsan siguro. Simulan sa magkakaibigan. Kunyari, parang ngayon pa lang kayo nagkakalala, tapos nilibre ka niya. Tapos parang sa konsensya mo, parang next time na mag-meet kayo, ikaw naman yung manlibre para kung ikaw yung lagi nililibre, parang papangit yung image mo, di ba? Kunwari, magdi-date kayo. Sinong obligadong magbabayad? Obligado. Yan. Oo nga. Sinong obligado? Parang sinong responsible na magbayad? Para sa inyong dalawa. I think ang pinakamagandang answer na pwede nating hawakan dyan is kung sino yung nag-aya. Nag-aya. Kung sino yung nagplano. Kasi, kunyari, yung isang tao naman is parang hindi naman ready, busy. Parang syempre, kailangan mo mag-step or mag-initiate na, uy, labas tayo, sagot ko na. O, di ba mas madaling, mas sarap sa tenga? Kaysa naman, uy, labas tayo, sagot mo. Di ba? Nakakasama ng loob. So, kailangan kapag Kapal na mukha, no? Basta tayo, libre mo. pero even though na pagdating sa culture natin na may part kasi natin yung parang pagiging gentleman. Yung pagiging gentleman. So, appropriate din na sa ating Pilipino na lalaki yung kung sino yung naging lead. Parang, kung sino yung
kaya naman magbayad. Oo. Oo, kasi wala na tayo sa panahon na parang hindi kaya, dapat lalaki. oo, ang lalaki, hindi pantay ang lalaki sa babae. Mm. Di ba? Kasi sa panahon ngayon, pati babae nagtatrabaho na rin. Ngayon, Oo. lahat tayo may speech of freedom. Equality daw. Kaya, Sa pag sa paano nyo, kunwari, sa family nyo, feel nyo ba obligated kayo? Like, nag-aaral kayo para magtrabaho, para suklian yung pinaghirapan ng magulang nyo sa inyo nung bata pa kayo. Carlo? Hindi para maging nonchalant dyan. Eh, syempre, kailangan naman suklian yun. Kasi, nagpakahirap sila na pagtapusin tayo ng pag-aaral, buhayin tayo para magkaroon ng magandang buhay. So, yung ibabalik na lang natin sa kanila is, parang, alagaan natin sila pagtanda nila, gano'n. Bigay yung mga, Bigay yung mga gusto nila. parang, ano na lang yun, sa tao na lang yun kung gusto nilang gawin yun. Kung gusto Oo. nila. Kasi may ibang pamilya kasi na na hindi nila naranasan yung pag-aruga ng magulang nila nung bata sila. So, parang nasa sa kanila na rin yun kung susuklian nila yung pagpapanganak sa kanila, yung binuhay sila sa mundong yun. Kasi may mga may mga kakilala ko na inoobliga sila ng magulang nila na magtapos ka na para magtrabaho ka na. Para kami naman yung buhayin mo. Anong thoughts niyo doon? karanasan kasi dyan yung mga panganay. Kasi sila yung nagiging mga Sila yung winner. nauna. Oo. Kaya kahit parang alam mo naman na hindi ka inoobliga, kung nakikita mo yung sitwasyon mo talaga, kikilos at kikilos ka talaga eh. Kasi gusto mong may ma-return din sa kanila na kahit di man nila sabihin, kaya mong ibigay, kaya mong magawa in the future, gano'n. Na kahit habang buhay sila, masuklian mo yung, kung ayun nga, masuklian mo yung mga ginawa nila para sa'yo. Siyempre, nung nasa kabataan mo rin sila, parang ganyan din sila eh. Hindi nila alam kung paano ka buhayin nun. So, pag tinignan mo rin yung naging karanasan nila, mapapaisip ka na, ba't sila kinaya naman nila nun? Na hindi rin sila inaobliga, ba't ikaw parang hindi mo kinaya, ganyan. So, yun. Pero ayos lang yun, yung parang nag-i-speak out sila na Kailangan ng tulong. magtrabaho ka kasi kailangan mo kaming buhayin after mo magtrabaho. Kaya ka nga namin binuhay para mo kami alagaan. Kasi 'di ba, amin naman natin may ganun talagang pamilya talaga na kailangan mo kami pinag-aaral kita, kailangan mo kami. Syempre nakaka-drain naman din kasi sa utak yung ganun na nag-aaral kita, trabaho ka, tapos may marinig kang ganun na okay, though hindi masama na yun nga obligated ka rin sa pero marinig mo sa kanila, galing sa kanila yun na parang ginawa ka nila namang investment naman sa Parang hindi ka makapag-focus para sa sarili mo. Oo. Tsaka parang nakakaano rin sa utak na ano ba talaga, binuhay niyo ba ako dahil anak niyo ako or mahal niyo ako or binuhay niyo ako para pagtrabahuhin at kayo, buhayin kayo. Ano niyo dun? Sige, wag na lang. Laptop na lang ako. Ano ang thoughts niyo doon? Like, okay lang ba sa inyo yung ganon? Kung di nyo na-experience, okay lang ba sa inyo yung nangyari sa inyo na mangyari sa inyo yung ganon? Or, Parang kasi, para sa akin, mabigat yung parang sasabihan ka na, uy, kailangan mong galingan, kailangan mong magkaroon ng magandang trabaho, kailangan mong agad yumaman. Agad. Kailangan may makukuha agad sila sa'yo. So, parang ikaw, kasi sabihin natin, sa atin kasi sa generation natin, parang, even though na ang daming trabaho, di naman lahat yan parang mapapayaman ka agad. Kung ikaw hindi ka nakakapag-ipon kasi binibigay mo agad sa kanila, paano naman yung sarili mo? Di ba? Kasi, ang sa ating mga Pilipino, ang natin, parang tuwing Pasko, family, yung parang team palagi. Parang, wala man lang about sa pag-grow individually, ganon.
parang kailangan ba lagi umasa tayo sa iba, kailangan mo, pag pamilya mo, mahalin mo agad. Kasi even though tama naman na parang pag pamilya mo, mahalin mo. Kasi kadugo mo eh. Pero hindi natin maiwasan na parang may mga ganong family na parang sila pa yung hahatak sa'yo. Parang sila pa yung parang tutulak sa'yo na naramdaman mo yung ganong isang bagay. Na hindi naman nilang intention, pero nararamdaman ng isang tao. Hirap din makagalaw kapag may expectation sa'yo. Oo, sobrang pressure, di ba? Pinagsasabay-sabay mo na yung pagod, kuya, tapos may pressure pa na dapat, ayun nga, yung sa, ano yan? Alin doon? Hindi, may pressure na, yun nga, din mo na magpayaman agad, din mo na may trabaho, para mas mabigay mo na agad sa mga gusto nila. Ganun. Parang nga yun eh, kunyari tayong mga estudyante, ang gusto ng parents natin is graduate agad. Kasi nga, para makapagtrabaho agad. Kasi kapag the more we stay sa school, the more pa sila magagastos sa atin. Di ba? Sabi nila, ano ba yan, di ka na naman pumasok, sayang tayo ng panahon, pabalik ka na naman next year, baon na naman, trabaho ka na naman. O di ba? Parang, pagdating sa utang na loob, sinusumbat sa'yo. Nasumbat na. May binibigay, may susumbat ka. Let's be, normalize din yung pagbibigay ng kapalit sa tao. Kasi, kung ganun din, di sana di ka na nagbigay. Di sana di mo na kami binuhay kung yung ganun. Parang, anuhin mo na lang sa tao yun na, tawag doon? Ipaubayan mo na lang sa tao yun kung gusto nilang ibalik yung mga binigay mo sa kanila, di go. Kung hindi, di go. At least natulungan mo sila, di ba? Hindi ang toxic kasi ng ng utang na loob na kailangan obligado ka na ibalik yung mga nabigay nila. Di ba? Parang hindi natin dapat normalize yung ganun. Especially sa mga family ng sa mga Filipino. Mga ganun. O kamag-anak. Kunwari may ako na kamag-anak. Ay, wala akong kamag-anak na gano'n. Pero personal experience naman eh, kaya pwede naman. Nung mga kabataan pa, yung itong kapatid nila na mas matanda sa kanila is tumulong sa kanila nung bata pa sa sila. Parang siya yung nag-aalala, siya yung nagbibigay ng financial. So, nung lumaki, nung tumanda na sila, hindi, nakalimutan na nila yung taong yun. Nakalimutan na nila yung mga tulong na ginawa nila, yung mga, kunwari ito yung bahay ng atin nila is, pinahiram sa kanila para may matirahan sila. So, nung lumaki, doon sila nakatira, yung mga kapatid niya, syempre, parang feeling nila, ang kit sa kanila na yun, ganyan. Pero alam nila na yung pangalan ng lupa is sa ate pa rin nila. So, hanggat sa ngayon na parang maayos na binabawi or maayos na kinukuha, since may maganda na namang trabaho or buhay yung mga anak ng kapatid na yun, ayaw ibigay nung kapatid na yun na pinatira. Na dahil amin na yun kasi matagal na kami nakaano dyan. Ganyan. So, nakalimutan lahat ng tulong. Kahit hindi naman inobliga na pag bigay niyo sa akin yan, nakalimutan na yung tulong na binigay sa kanila. Parang, ang pangit din na binigyan mo sila ng tulong na sobrang tagal na panahon, pero nakalimutan nila. Which is hindi naman hinihingi na ibalik. Pero, kinukuha lang naman kung ano yung sa kanya, na may trabaho naman na kayo, pwede naman na kayo umalis dyan, pwede na kayo maghanap na. Pero ayaw nga, kasi nga, sa kanila na daw yun. So, parang ang point doon is, nakalimutan nila yung sacrifice, tsaka yung tulong ng ate nila, nung maliit pa sila. Parang, hindi man masabi na, bad way na utang na loob. Pero, kasi, parang namang nakakabasos na kinalimutan mo na yung magandang samahan nyo, tapos yung magandang tulong sa'yo. Dahil, inabuso mo na dahil nga sa paniniwala mo lang naman. So, hindi lang laging bad side yun hindi lang laging, bad side sa utang loob. Parang may
makikita ka rin yung good side doon kasi may mga natutulungan ka, which is na hindi naman na kailangan hinga ng kapalit, pero at least may natulungan ka. Ganun. Kung yung thinking ng tao na tumulong, na walang halong kapalit, okay yun. Pero kung tutulong ka rin naman na tingin mo na ay may makukuha ako dito, ay baka may kapalit to, bibigyan ako nito. Then, parang mali na yun. Sana hindi ka na nagbigay, di ba? Uy, mauna na ako. Sabi na ako, tapos nakabusan ako nila sabihin. Ano naman tingin Pinipilit ko nila sabihin. Eto, ano naman tingin niyo sa mga pamilya na parang ang mindset ng mga parents is the more you have, the more child you have, the more chance you have. Parang tumataya lang sa ano. Oo, parang ano, Kaya nasa Yun nga, loob parang ko eh. investment na nga lang. Investment nga. Ginagawa nilang investment Oo. yung anak nila para umangat yung buhay nila. Yun yung nangyayari sa mga ibang pamilya ngayon na mga naghihirap din na dahil hindi sila pinalad doon sa una nilang anak, gagawa sila ng panibang anak para ibibigay nila doon yung expectation nila para iangat yung buhay nila. Kaya, ayun, nababaw sa hirap dahil daming ang anak, hindi naman kayang Walang family sustento, planning. Parang ano nga yun, parang di mo, parang sa atin, since wala pa tayong parang mga nasa koleyo pa tayo. Sa atin kasi parang, hindi ba mas madaling parang mabuhay nang wala kang ginagawang iba? Kasi ikaw yung gumagastos para sa sarili mo. Problema mo yung sarili mo. Hindi mo bibigay problema mo sa iba. Or hindi ka makakatagad ng problema sa iba. Sa pagpapalaki nga ng bata, ang gastos niya eh. So, imbes na yung gastos nila sa bata, is parang pag tulong nila sa sarili nila, gumagawa pa sila ng bagong problema. Parang, anong tingin niyo sa mindset na yun na parang nagiging takas idea yung parang gumawa ka na ng bata para may gumawa ang ibang tao para sa'yo? Ano masasabi niyo doon? Minsan kasi yung ganyan, parang nagsimula din yan sa ano eh. Baka sa family mo. Ganun. Tapos parang na-adapt mo lang yung thinking mo yan. Kasi nga, yung mga bata na yan, halimbawa, tayo ng bata, nakikita natin sa magulang natin, minsan ginagaya natin. Akala natin tama yun, yung mga ganun na bagay. Kaya gagawin mo rin. Kaya nga sana yung generation na ngayon, ano man generation ngayon, sana matuto na tayong mag-isip bago gawin yung isang bagay na pagsisisihan natin na panghabang buhay kasi hindi mo naman basta-basta na pwede mo ba maitapon agad yan ng mga ganung bagay. Ayun. So, yun sa Si Carlo naman, baka may masasabi si Carlo. Carlo! May utang na loob ka ba? May experience? Anong pakiramdam? Utang lang daw. Kasi syempre sa mga igiyong, may mga utang na loob ako dyan. Na tinulungan natin. Ay, mas Parang naiiyak. Pag nahihirapan ako, tinutulungan talaga. lagi sila nandun pag pag kailangan ko talaga ng tulong. So, syempre, kapag sila naman may kailangan, tutulungan ko rin sila, babalik ko. Hindi naman sila nanghihingi ng kapalit talaga palagi. Parang initiative mo na. Oo, Hindi mo na dinedemand na kailangan tulungan mo ako dahil tinulungan kita. Oo, nang ganun. Ayun lang. Ilang minutes Sige, ako na lang mag-isip ng Ilang tanong. minutes ba? Ay, anong good side ng 42 para... daw. Ay, may katapat tayong good side sa utang na loob. Good side? Meron ba? Ako, positive side, siguro yung connection mo sa family mo. Kasi, kagaya nga ng sabi natin kanina, nasa sa atin na lang yun kung susuklian natin yung pagpapalaki sa atin ng mga magulang natin. So, by that, yung pagsukli natin sa kanila is good din na connection din yun sa kanila kasi nga, mas na-appreciate nila yung nagagawa natin. Mas na-appreciate nila yung mga binibigay natin kahit hindi naman nila hinihingi. So, parang
yun nga, connection talaga sa family na kung nagmamahalan talaga kayo, kung mahal mo talaga yung pamilya mo, is kusang loob mo ibibigay yun. Diba? Tama. Utang na loob, kusang loob. Yun. Pero meron kasi ibang pamilya na kahit binigay mo na yung best mo, ganyan. Naghahanap pa. Naghahanap pa. Yun naman yung toxic na Oo. ano ng pamilya. Nakakainis. Parang sumusobra. Yun naman yung Ayun toxic. kay Carlos Yulo. Oh, Alam niyo yun? toxic talaga. Oo. Yun, ayun, sige sabihin mo. Yun, yan. Sabihin mo yan. Oo, yung kay Carlos Yulo. Oo, yung sa Yung magulang niya. yung part na nangihingi yung pamilya niya ng ganito, tapos binigay niya. And then, nakipag-usap na nag-sorry na daw siya, ganyan, sa part nila, ng girlfriend niya, pero hindi pa rin matanggap ng pamilya niya. Kasi yung parang, kunyari, may hawak kong pera, tapos binigay ko lang yung parang, ang nakita nung nangihingi is parang binibigay mo sa kanila is minimum lang. Parang, pagdating sa'yo, buong binigay yun. Parang, sapat na yun. Pinag-isipan mo yung bagay-bagong ibigay sa kanila. Ang nagiging mali doon sa nag-expect is parang, mas madaling humingi. Siyempre, ikaw ba naman makatanggap ng parang marami, di ba? Bigyan ako sa 1 milyon. Nasa ito pakiramdam. Kasi yung parang hindi nila naisip na nagtrabaho yung isang tao para may maibigay sa'yo na tama. Hindi yung parang aabusuhin mo. May inabasa nga ako doon na sa mga nagtatrabaho nga. Pag tinatanong daw yung sweldo nila, sinasabi nila, ganito lang na amount para yung expect sa kanila, diba? Pag magbibigay, ito lang yun eh. Bawa, sumasahod ka ng almost 50K, pero sinabi mo lang 25K lang si sahod ko. Para yung expect nila, mababa lang sa'yo. So kapag binigay mo na, may matitira pa rin para sa'yo. Para maiwasan din natin yung nagkakasamaan ng loob na, ito lang bibigay mo. 50K yung mo, sahod mo eh. At least man na 35K, 30K na sana bigay mo na lang sa amin, ganyan. Hindi mo parang parang di mo lang naisip na may buhay din yung isang tao. Parang naman ako, gano'n. Oo. Diba? Tama. Yun nga, back nga kay Yulo, sobrang toxic ng pamilya niya. Oo. Kasi, hindi mo maintindihan kung tatanggapin mo ba as tama yung inaano nila na dahil magulang mo yun, di ba? Kasi pinagtatanggol pa ni Ay na magulang mo yan, yun yung nagpalaki Kahit sa'yo. kahit mga kapatid. Kaya dahil nga sa pamilya, dahil nga sa magulang niya na rin na nagsasabi sa kanya na kailangan mo suklian na ano. Tapos pag hindi nasuklian, sisiraan niya sa social media. Oo, parang kakampihan si ganyan. Live. Maglalay pa siya ng mo. Ayun nga parang Naka-conference pa. Oo. Kaki, celebrity. Inaling ko heart sige. react naman kayo dyan kung totoo yung sinasabi ko. Kung nararamdaman yung sinasabi ko. Di ba? Ang daming nagkalat sa social media kung tama ba kung tama yung nanay niya o kung tama si Carlos Yulo. Though may isang part na mali si Yulo kasi about sa mga siguro dahil na rin sa girlfriend niya siguro na kasi siya. Pero kasi hindi kasi dapat ganoon yung attitude ng nanay niya na hindi lang nabigay sa kanya na yung attention ng anak niya na dapat sa kanya yung ganyan. Oo. Kasi tapos doon na maninira na siya sa social media. Dapat parang dapat nga maging masaya pa siya dahil yung isa sa mga anak niya. Ganun yung parang may narating. Laki na nakuha niya. So kapag nangangailangan ka, kayang ibigay, hindi na kayo maghihirap. Pero yung parang di mo naman kailangan, pero parang want mo lang. Iba kasi yung want sa need. Ang nagiging natin sa side ng magulang ni Yulo, nagiging want kasi nga meron pang mabibigay. Like sa one need. Kunyari, kapag na-hospital ako, kailangan ko ng pera. May mabibigay. Hindi mabigat. Pero kung aabusuin mo, parang ikaw yung uubos ng pera na pinaghirapan ng ibang tao. Mali na yun. Mali na yun. Mali na yun. Tama niya. Taki siya kasi ang big personality niya ng anak niya. Tapos siya antay mo nagpa-conference pa. Oo. Talagang nilantad niya talaga yung mga ng anak niya kung mali. Knowing na ang bait-bait na ni Yulo tapos gaganunin niya na Kung magkakaroon kayo ng anak na gano'n, tapos kunyari Anak agad? hindi. wow. Gari ka ba? Kasi, eto, mas maganda kasi yung parang maintindihan kung ikaw nandun sa posisyon. Kaya ako kayo nilalagay sa posisyon. Kunyari, may anak kayo na katulad ni Carlos Yulo, pero bago pa siya manalo, parang meron kayong alitan. Gagawa mo ba ng paraan para siraan pa yung yung anak mo?
Ikaw, Well, ako, sige. Sulit ako. next ako sabihin. Siya muna. Sige, ikaw muna. Ako, ayoko kasing masira kasi sa social media eh. Sa ano ko ngayon preference ko ngayon, ayoko kasing masira sa social media. So, kung gagawin ko yun, ako rin yung masisira. Ako din yung masisira sa mga tao. Lalo na alam naman natin na mali talaga yung yung tingin niya sa anak niya. Mali talaga yung mga ginagawa niya sa anak niya. Alam niya naman na alam ng mga tao yun. So, ako hindi ko kahit ilang milyon pa yung niya. Alam ko namang magbibigay sa akin yung anak ko. Magkukusang bigay sa akin. Ito, Hindi ka naman magulang. hindi ka naman stranger sa kanya. Ayun nga. Hindi ka naman stranger sa kanya. Kahit na papaano. Ibibigay sa'yo nun. Oo. Nanalo siya. Ang dami niyang free, ang dami niyang Di ang dami naman niyang yun parang isang maubos agad. lifetime na supply na ganito, lifetime na kakain na ganito. Siya, kahit bigay niya na sa pamilya niya yun, ibibigay niya yun. Pero pinangunahan niya yung anak niya. Pinangunahan Ano niya yung galit niya? Oo, pinangunahan niya inggit, galit, tsaka selos din dahil sa may girlfriend. So pinangunahan niya na lahat yun. So ako, hindi ko anuhin yan kasi ako yung masisira. Ako yung masisira eh. Ako yung masisira eh. Ikaw sa bando. Ano lang, dagdag ko lang. Tsaka, ang pangit ng ginawa niya kasi yung anak niya, si Carlos Yulo, ang ganda ng image, ang ganda ng dinala sa Pilipinas. Tapos gagawa siya ng controversy na gano'n. Para lang mapansin siya ni Carlos. Diba? Especially yung pick na yun. Oo. Kasi talaga eh, pick ni Carlo yun. Ni Carlos. Like, dalawang medal yun, di ba? Dalawang medal ba yun? Dalawang Olympic. Tapos anuhin niya. Kahit yung isang medal na premium, bigay niyo na sa pamilya niya. Akin na tong isang medal na Siyempre, yun, sobrang laki nun. Tapos, napayaw ko sa nanay niya. Tapos, lapit na mamaya. Marites. Yun nga, ang pangit lang talaga na gano'n na kailangan mo suklian yung bigay ng isang tao. Kailangan mo suklian. Parang nararamdaman mo rin kasi yun na kung feeling mo na kailangan mo suklian, susuklian mo. Parang kung feeling mo nanghihingi yung nagbigay sa'yo ng kapalit, ay parang binigyan ako nito, parang gusto nila rin binigyan ng kapalit. Kailangan mo gawin kasi mahihiya ka. So, ibibigay mo rin talaga. Yun nga, ang toxic lang talaga ng ganong ganap sa pamilya. Kahit hindi sa pamilya, kahit sa mga kaibigan din. Oo. Especially mga utang. Ganun. Pag, ang kasi dyan sa utang na loob, pag tutulong ka, hindi ka dapat nanghihingi ng kapalit. Parang alam mo dapat yung risk na ibabalik sa'yo yung tulong or pababayaan na lang na ibabaliwala yung tulong mo. Nandun pa rin dapat alamin niyo yung risk na yon bago kayo tumulong para hindi masama sa loob mo na hindi ka rin tinulungan pag ikaw yung nangangailangan. Ayun lang naman yun. Tsaka, kasi, halimbawa, mama ko, ganyan. So, nagtumutulong naman siya. Pero yung tulong niya, alam niyang tulong na, let's say, bibigay siya amount ng 500. Yung 500 na yun, kaya niyang ibigay yun ng sobrang lawak sa puso niya na walang hinihinging kapalit na, ayun niya, ito yung kaya niyang ibigay eh. So, ang mangyayari, kahit hindi na mabalik yun, okay lang sa kanya. Kasi, yun naman talagang true definition ng tulong eh. Kasi minsan yung tulong na, yun nga, na term natin, may kapalit. Tinitake advantage natin yung salitang tulong na dapat, pag tumulong ka, may kapalit. Hindi dapat gano'n. May may limitation ba yung pagbabayad ng utang na loob? Dapat hindi natin iniisip yung utang na loob. Para kasi, pinili naman, bago natin ibigay yung isang bagay sa isang tao, nag-decision ka. Nag-decision ka Oo. Parang kung magbibigay ka, magbigay ka. Kasi may mabibigay ka. Hindi yung magbibigay ka, nag-expect ka mas malaki pabalik. Parang nag-invest ka. Kaya nagbigay ka sa bangko, tapos nag-expect ka ng parang dagdag pa na percentage. O, diba? Nagbigay ka kasi may mabibigay ka. Oo. Hindi dahil may kailangan ka. Oo.
parang sige ba, magkaroon kayo ng utang ng loob sa akin, tapos ibigay niyo sa akin lahat. Parang ganun yung mindset eh. Tapos dapat tanggalin natin yung utang ng loob. Kapag magbigay ka, magdesisyon ka bago ka dumating sa punto na mabigay mo na. Ayun nga, kung nasa pamilya, na nakakatawag tapos ka na, may trabaho ka na. May limitation ba na, ay nakapag na ako sa pamilya ko? Siguro nabayaran ko naman na yung pagpapalaki nila sa akin. Sa inyo, may limitation ba niya pagbibigay sa pamilya pag tapos man nagtatrabaho ka na? Sa akin siguro wala kasi yung buhay ng magulang natin, konti na lang. Hanggat buhay sila, bigyan na natin kasi di mo masabi at bukas mawawala na sila. Diyan, tas dun yung regret na papasok sa'yo, sa isip mo na sana na lang naibigay ko tong lahat. Gusto ba yan? Ayun nga, nilimitahan mo lang ibigay mo. Pero yung pag nagbigay ka naman kasi, dapat may matitira sa'yo. Huwag mo ibigay ng lahat. buo. Oo, huwag mo ibigay yung buo. Huwag mo paalam yung totoo mo sahod, ganyan. Para wala din silang expect. Walang pressure sa'yo. Nakapagtrabaho ka ng mabuti, na ibibigay mo sa kanila ng tama yung kung anong kailangan nila, and na-enjoy mo yung buhay mo. Natutuwa ka, di happy lahat. Diba? Ang ganda ng ganun. Kasi kasi kung yung pagbibigay mo, parang vice versa na rin eh. Kung ang pagbibigay ng magulang mo is, parang, sa loob nila, okay sa loob nila, parang gusto kitang buhayin, gusto kitang palaki ng tama, mahalin kita. Parang vice versa na rin na pag after mo magtrabaho, sige, gusto rin po kitang tulungan. Hindi yung gusto kitang tulungan kasi susuklian ko lahat ng paghihirap mo. Parang gusto po kitang tulungan kasi mahal kita, ganun. Parang ganun na lang siguro ang dapat iniisip ng mga tao ngayon na magbibigay ka dahil gusto mo at dahil mahal mo yung tao at dahil sa loob mo, bukal sa loob mo. Para lang siyang unconditional love na binibigay mo siya na walang kapalit. Binibigay mo siya dahil gusto mo. Yun lang naman yun. Kaya ang utang na loob is hindi siya dinedemand sa tao na dapat pag may utang na loob ka, kailangan mo suklian yun. Nasa sayo pa rin yun kung babalik mo yung mga bagay na ginawa niya or papabayaan mo na lang. Nasa sayo pa rin. Ayun. Carlo, pumipikit ulit eh. Ito si Carlos eh. Carlos. Ayun wala! Carlos, yan yung anak eh. Ano masasabi ng anak? Ayaw na sa mama. Pero ayun, I think, ang madagdag ko pa doon, siguro, kung nag-expect man tayo ng kapalit, isipin natin yung ginagawa natin sa isang tao na yun. Nag-expect ka na, tapos parang dadagdag mo pa yung problema niya. So, kung di mo papagilan mo problema mo, yun, hindi na problema ng ibang tao. Parang, ikaw kumontrol na sarili mo. Kasi, pag lalong binigat yung, lalong prinasya yung isang tao, mas lalong hindi mangyayari yung, isang bagay. Imbis na lalong dapat tutulong. Oo. Hindi na kasi. Hindi na masama na loob sa'yo eh. Masama na loob. Ikaw ba naman i-live sa Facebook? Yung anak ko na yan. Imbis na bukal na tutulong. Diba? Wala pa. Yun nga yung pera na naging bato pa, di ba? Sa'yo. Pag binato ka, bato ng Tulong na. bato. Violence. Outro na tayo. Key lang. Key takeaways. Key takeaways na lang natin sa both topics natin. Sa sa Marites. Simula kay Carlos Yulo. Carlos Yulo. Sa Marites. Marites, yan lang. Huwag masyadong magkalat ng hindi ito ang bali kasi madami na nasisiraan na tao. Grabe! Word of wisdom! Wow! Wala pang naman kayo dyan. Para sa mga nanonood dyan, tandaan nyo ha. And sa akin siguro, think before you post. Yan lang. Lagi kong siguro apply din sa akin, apply din sa iba. Apply sa lahat. Think before you post. Kasi mamaya, ayun, may nasisira ka na pala nga. Ayun, basta ayun naman. May palimas eh. Sa akin naman, Umiyak. share your information, yung totoo, but with limitations meron. Yun. Sa akin naman sa Marites, siguro, huwag na tayong mangialam ng buhay na may buhay. Na parang, ano bang makukuha natin doon sa
buhay ng ibang tao kung pinapakailaman pa natin, di ba? Na sa sarili nating buhay, hindi natin maayos, tapos nangingialam pa tayo sa buhay ng may buhay, di ba? So, sa akin naman, kagaya din na sa'yo, pero sa akin, kasi tayo mga Pilipino, kilala tayo na madaldal eh. Parang welcome, parang pag tayo Pilipino galing sa ibang bansa, welcoming tayo, madaldal tayo. So, instead na parang tao yung tutukoy natin, ibang bagay yung pag-usapan natin. Kasi, ayun, mas pwede pang makatulong sa atin yan. Kunyari, dito sa ganito masarap mag-aral sa ganitong bagay, mas nakakatulong, then kayo lalago kayo parehas. Hindi yung parang may pagdadala ka lang tapos walang mangyayari. Parang nakadagdag pa kayo ng problema doon sa problema. Kumbaga, parang humanap kayo ng ibang topic imbis na itao yung pag-usapan. Parang ideas, buhay nyo naman, pwede buhayin nyo. Chismis mo buhay mo. Wala masama doon kasi accurate naman yung sarili mo yung kunakwento mo. Kasi naman yung iba, na baka may magalit ka sa'yo, di ba? Tama kayo, guys. Ano naman, pang television naman yan. So, overall lang yan, let's respect. Maganda yung sinabi mo kanina, yung marites with consent. Yeah, yun na yung bago ngayon, marites with consent. Pero, syempre, mali pa rin dapat maging marites. So, overall lang yan, ang lesson yan is, let's respect everyone's privacy. Diba? Kasi, kung i-invade natin yung privacy ng mga toxic kakalat natin, masama yung magiging resulta kasi wala tayong consent sa tao na yun na ikakalat natin. So, yun nga, chismis and marites with consent dapat tayo. Diba? Ganda na. Guys, ulit nyo yun ha, marites with consent. Para lang, Miss Parsha, imagination. Ito, edit mo yan ha, marites with consent. Rainbow ba? How about sa utang na loob? Ano naman yung key takeaways natin doon? Magsimula naman tayo dun sa Dito, sa side na to. Dito, sumala tayo sa'yo. Pasa mo pa. sa akin siguro, kapag nagbibigay tayo ng isang bagay, nagbigay tayo ng na kaya natin ibigay. Para kapag tayo na problema, at least yung binigay mo, parang hindi siya kasali doon. Nagbigay ka eh, so dapat hindi mo na problema yun. Kasi nag-usap mo yun. So yung binigay mo, yung kaya mo. Kasi may tinira ko sa sarili mo. So, isipin mo sarili mo, isipin mo ibibigay mo, isipin mo kung ano yung parang magiging effect nito sa iba kapag ginawa mo pang utang na loob. So, kailangan alam mo rin yung boundaries mo. Alamin mo muna yung sarili mo, kaya ko bang magbigay, kaya ko bang gumawa ng ganitong bagay. Hindi ba? Kasi naman na dumating ko tayo sa punto na binigay ko lahat sa'yo. Ganun sa mga magulong, di ba? Binigay ko lahat sa'yo sa mga movie, binigay ko lahat sa'yo. Pero, ayun yung mali eh. Parang, ibigay mo dapat yung kaya mo. Sa akin naman, magbigay ka unconditionally na. Kasi, ang pagbibigay, hindi siya hinihingan ng kapalit. Dapat, bukal sa loob mo na nagbibigay ka, tapos hindi mo siya hinihingan ng kapalit na parang nagde-demand ka na dahil tinulungan kita, kailangan mo akong tulungan. So, dapat magbigay ka lang ng kaya mo. Okay. Sa akin naman siguro, tumulong ka hanggat kaya mo. Para walang pressure dun sa'yo, wala rin pressure sa kanila, diba? Ayun. Wait lang, tulog muna. Reboot. Para sa akin masyadong nag-expect ng kapalit kasi hindi na naman tama yun. Tapos piliin din natin yung tao na hihingan natin ng tulong. Kasi may mga tao na ginagamit tayo sa gagamitin tayo sa masama pa na. Hindi na din ba? Sa akin naman, tumulong ka naman ng sapat at magtira ka para sa sarili mo, para hindi ka nanghihingi sa iba. Kasi kung mahal mo naman yung sarili mo, hindi ka naman manghihingi ng love sa iba ang tao, di ba? Ngayon, para naman dun sa mga taong
gusto pa kahit binigyan na, wag masyadong maging abusado. Like, binigyan na sa'yo, enough na yan, tapos gamitin mo sana yung binigay sa'yo yung tulong para lumago ka sa sarili mo, hindi yung hihingi ka lang ng hihingi, ganon, hindi yung parang, uy, pahingin ito, ganyan. Tapos sa dulo, sasabihin ng, yung pinaghihingan mo, wala ka bang utang na loob, ganon. So yun, huwag maging abusado. And last, Ayun, tama nga yung sinabi niyo lahat kayo. Dapat magbigay tayo magbibigay dapat tayo sa tao. Siyempre na taos-puso na sa natin, sa loob natin, or with love. 'Di ba? Magbibigay tayo ng mga bagay na galing sa puso natin para hindi natin iisipin na may kapalit 'yon. So, instead na utang na loob, let's be thankful na lang dahil nagbigay tayo at may binibigyan tayo. Di ba? So, nakakaiyak. So, dyan po na tatapos ang aming podcast about Marites and utang na loob. Sana ay may napulot kayong aral kahit konti man lang. Siguro na may napulot sila, no? Sana naman. Di ba? Sa mga pulutin? Ito dito. Pulot kayo Pulutin dito. na to. Napulot So, dito. yun lang guys. So, tandaan niyo lang natin is hindi masama ang pagkuha ng impormasyon. Basta tama ang impormasyon na nakukuha or binibigay natin sa tao. At hindi rin masama ang pagbabalik ng utang na loob or tulong kung may pagmamahal to sa puso natin. So guys, thank you guys for watching, and we are the group of Marites and Utang na Loob. starting with the Shine and Dolorosa. Carlo Gutierrez. John Frederick D. Sabondo. Eldrin Iban. San Paolo Bato. And yours truly, and Jeff Barrera. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and like the video and share to your friend. Bye! Tara guys, tulog na tayo. Tulog na tayo ulit. Okay, mo yung voice.